Hindi pa huli ang lahat. Simulan ang bagong pangarap sa edad 60 o higit pa. Marami sa atin ang dumaan na sa maraming yugto ng buhay. Ang mga pagdapo ng kaligayahan at pagsubok, ng tagumpay at kabiguan. At sa bawat pagdapo ng taon sa ating katawan, may mga pagkakataong iniisip natin, baka tapos na ang aking oras. Baka hindi ko na kayang magsimula muli. Ngunit, ang tanong ko sa iyo, kaibigan, paano mo malalaman kung hindi mo sisimulan? Hindi ba't ang bawat bagong araw ay isang pagkakataon? Hindi ba't ang bawat bagong umaga ay isang bagong pag-asa? Sa edad na 60 pataas, marami sa atin ang maaaring makaramdam na parang tapos na ang ating mga pangarap. Pero ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi nasusukat sa kung ilang taon ka na, kundi sa kung gaano ka patuloy na naglalakbay, natututo at nangarap. Minsan, iniisip natin na ang mga pangarap ay para lang sa mga bata o mga kabataan. Ngunit ang totoo, ang pangarap ay walang edad. Ang pangarap ay hindi nakatali sa oras at hindi kailanman magiging huli ang lahat hanggat ikaw ay may buhay at lakas na magpatuloy. Isang magandang halimbawa ay si Lola Rosa, 62 taong gulang, na isang guro sa isang paaralan bago magretiro. Noong unang mga taon ng kanyang pagreretiro, nakaramdam siya ng kalungkutan. Wala na siyang mga estudyante, wala na ang araw-araw na pagtuturo. Pero isang araw, habang siya'y naglalakad sa kanilang barangay, nakatagpo siya ng isang bata na mahilig magbasa ng libro. Dito nagsimula ang bagong pangarap ni Lola Rosa. Nagdesisyon siyang magturo sa mga bata sa kanilang komunidad, hindi na bilang guro sa isang paaralan, kundi bilang guro sa isang libreng pagtuturo para sa mga batang hindi kayang mag-aral sa mga pribadong paaralan. Hindi ko alam kung anong magiging kinabukasan ko, sabi ni Lola Rosa. Pero nakita ko na kaya ko pang magbigay, kaya ko pang magturo, at kaya ko pang mag-imbento ng mga bagong paraan upang matulungan ang mga batang ito. Minsan, ang ating mga pangarap ay matagal nang nakatago sa ating mga puso. Baka iniisip natin na ang edad natin ay hadlang sa pagkamit ng mga ito. Pero sa totoo lang, ang tanging hadlang ay ang ating pananaw. Kung tayo ay magtatangka at magpapakatatag, makikita natin na ang bawat taon ay nagiging tulay patungo sa ating mga bagong layunin. Isipin mo si Mang Ben, isang retiradong manggagawa, na sa edad 68 ay nagsimulang mag-aral ng pagsasaka. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kalikasan, nagsimula siyang magtanim ng mga gulay sa kanyang bakuran at nagbukas ng maliit na negosyo ng organic na mga produkto. Nakita niya na ang pagtatanim ay hindi lang nakakatulong sa kanya, kundi sa buong komunidad. Hindi lang siya kumikita mula sa kanyang mga pananim, kundi naging gabay din siya sa mga kabataan na nais magtanim at maging mas maligaya sa pamumuhay na malapit sa kalikasan. Sabi ni Mang Ben, hindi ko akalain na sa aking edad, magkakaroon pa ako ng pagkakataon na matutunan ang mga bagay na bago sa akin. Ang pagiging bukas sa mga pagkakataon ay hindi nasusukat sa edad, kundi sa iyong hangarin at determinasyon. Hindi lahat ng pangarap ay madaling matupad. May mga pagkakataong nararamdaman natin na ang ating lakas ay nauubos. Ngunit ito ang sikreto ng mga matagumpay na seniors, ang lakas ng loob at determinasyon. Kung matututo tayong yakapin ang ating takot at limitasyon, makikita natin na may mas malalalim na lakas tayong hindi pa natutuklasan. Isipin mo si Mang Arturo, isang dating mang-uukit ng kahoy. Noong siya ay nagretiro, iniisip niyang wala na siyang silbi. Ngunit isang araw, natuklasan niyang kaya pa niyang mag-ukit ng kahoy. At hindi lang iyon, siya ay nagsimulang gumawa ng mga art pieces mula sa kahoy at ibenta ang mga ito sa mga exhibit. Sa ngayon, siya ay isa ng kilalang artisan sa kanilang lugar. At marami na siyang natulungan ng mga kabataan na nais matutunan ang kanyang sining.
Hindi ko iniisip na tapos na ang lahat para sa akin. Sa halip, ginawa ko itong pagkakataon na makapagdagdag ng halaga sa buhay ko at ng ibang tao, sabi ni Mang Arturo. Kaya, paano nga ba natin sisimulan ang bagong pangarap sa ating edad? Narito ang ilang mga hakbang na makakatulong sa ating paglalakbay. Una, magsimula sa maliliit na hakbang. Hindi mo kailangang gawin ang lahat agad. Magsimula ka sa isang simpleng hakbang at paunti-unting i-develop ang iyong pangarap. Kung gusto mong magsimula ng negosyo, mag-aral ka muna tungkol dito at tingnan kung may mga available na resources or workshops para sa mga senior citizens. Ikalawa, pagtuunan ng pansin ang iyong kalusugan. Ang pagiging malusog ay isang malaking bahagi ng pagbuo ng pangarap. Siguraduhing malakas ang katawan at isipan. Mag-ehersisyo at kumain ng tama upang maging handa sa mga bagong hamon. Ikatlo, maghanap ng suporta at inspirasyon. Ang suporta ng pamilya at mga kaibigan ay mahalaga sa ating pag-abot ng mga pangarap. Huwag matakot magtanong at humingi ng tulong kung kinakailangan. Ika-apat, manatiling positibo. Hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Pero tandaan, ang positibong pananaw ay magdadala sa iyo sa mas magagandang resulta. Ikalima, huwag matakot mag-eksperimento. Lahat tayo ay may kakayahang matutong magbago at mag-eksperimento. Kung ang isang bagay ay hindi gumana, may iba pang paraan. Magpatuloy lang at magtiwala sa iyong sarili. Kaya kung sa ngayon ay nararamdaman mo na tapos na ang iyong oras, tandaan mo ito. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay. Hindi mo kailangang maging bata upang magsimula muli. At hindi mo kailangang tumigil sa pagtahak sa iyong mga pangarap. Ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran. At tulad ng araw na sumisikat bawat umaga, ang bawat bagong araw ay may daladalang pagkakataon para sa isang mas maganda at mas matagumpay na bukas. Hindi pa huli, kaibigan. Magsimula ka na. Dahil ang Gintong Umaga mo ay ngayon na. Mag-subscribe sa Gintong Umaga para sa mas marami pang kwento ng pag-asa, inspirasyon, at bagong simula. Kasama mo kami sa bawat hakbang ng iyong bagong yugto ng buhay. Maraming salamat sa inyong suporta.